Welcome back for another video. In this video, magkakaroon lang ako ng update sa inyo regarding Cashola that you must watch out po. So this is one of the very rising instant loan app po that we can download online sa Google Play Store at sa iOS. So ito yung most requested video natin, no? Itong si Cashola, guys. Kasi alam nyo ba, nangutang nga ako dito. Na-approve na naman ako dito at pumasok siya agad-agad sa Gcash ko. Real time. Kasi buo ko pa siyang natanggap. At ito ha, good news kasi bumaba yung interest rate niya. At hindi siya pa 7 days to pay ha. At ito nga, the last time na finiture ko itong si Cashola, naaprubahan po tayo ng 500 pesos. Inutang ko yon at na-receive ko din yon at binayaran ko siya, hindi ko na inutang ulit. At tamang-tama nga kasi, nag-follow up sa akin yung agent niya na nag-increase daw yung aking Cashola offer. Tiningnan ko kaagad from 500, 6,000 pesos na po yung offer ko ngayon. At ang maganda dito kay Cashola, alam nyo ba, pwede siyang multiple loan. So, as long as may credit limit tayo, pwede tayo mag-withdraw ng tingi-tingi dyan. Don't worry, lahat ng details na gusto nyong malaman, isi-share ko dito sa video na ito. So, disclaimer lang ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po since ang tagal ko na rin sa Cashola. Since lagi kayong nangungulit dito, bibigyan ko lang kayo ng tamang expectation about kung kumusta na si Cashola loan app ngayon. By the way, if you're new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps or loan services that we can download online. Nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit reviews, recommendations, and what olas or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung ganito mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko ma-update ka at ma-notified ka. Well, back to this Cashola loan app na napakaganda din naman talaga in the long run kapag ikaw ay borrower po dito. Kasi share ko lang, no? Kasi the last time kasi na nag-loan ako dito, ang meaning natin na mataas talaga yung interest rate niya sa first timer ata. Kasi sa akin na 500 pesos, ang offer niya sa akin na interest rate is 15.8%. 15 days to pay lang yon. Mataas, diba? Pero kasi ang nagustuhan ko kasi dito kay Cashola is talagang mabait po yung customer service niya. Never tayong naharas dito based sa experience ko. Hindi magulo yung app, madali lang siyang intindihin. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit madami na rin nakapag-try dito kay Cashola. Kasi kung makikita nga natin dito, no, ang dami niyang downloads, nasa 1M downloads na siya at mataas yung ratings niya din. At anyways, under nga pala siya kay Sun Loan Lending Investor, which is, alam nyo ba, the recent na finiture ko tong si Cashola, hindi ko makita sa list of recorded lending platform tong si Sun Loan Lending Investor kasi ito yung loan partner niya. So ngayon, finally guys, nasa list of recorded online lending platform na siya. Nakakatuwa kasi nandoon na siya, no? Nag-reflect na siya at license to operate na siya. So ibig sabihin nito, legit po talaga siya. Paganda ng paganda si Cashola, honestly. Nagkaroon din kasi ng update tong loan app na ito last November 2025 lang, kaya worth it din naman talaga din sila. Kaya buti na lang na-increasean ako from 500 to 6,000 pesos. Inutangan ko nga siya, guys. So anyways, kung isasagad ko ng 6,000 pesos to, meron tayo repayment terms dito from 3 terms to 7 terms. So ako kasi kapag mga ganito po, no, lagi ko pong pinipili yung short term para mas maliit yung interest compared sa long term, diba? The longer, the higher the interest rate pa din yun kasi longer nga. Well, dito po kasi kay Cashola, no, twice a month po tayong magbabayad dito. Every 15 days po, yun po yung payment natin dito, which is I find it good na rin, no, kasi pa 7 days to pay. At ito na nga, ang pinili natin is 3 terms. So nakalagay naman po yung note dito na final term is free. So mawi-waive naman siya. Kaya kung makikita nyo dito, 0 na siya, diba? Kaya 2 term lang po ang babayaran natin dito. Twice a month. So lumalabas po na 1 month to pay ko po ito. At kinumpit ko po yung kanyang interest rate po ngayon. At lumalabas guys, 22.7% po yung interest rate niya po sa akin for 1 month to pay. So kung every 15 days yung payment ko dito, nasa 11% po. So mas lesser siya compare sa una ko na-avail po na interest rate last time na 15 point something percent yun eh. Mas lesser po siya ngayon. So medyo bumaba pala siya kapag repeat borrower ka na dito or kung matagal ka na rin dito, no? Sa mga may Cashola dyan, tsaga-tsaga lang pala kayo sa una kasi nga bumababa naman siya in the long run. Well, anyways, dahil gusto ko nga po siyang utangan, binaba ko lang po sa 1,000 pesos aking ka-cash loan dito at pinili ko yung 3 terms. So don't worry, ganun din naman yung interest rate niya, 22.7% pa din. Kahit ibaba ko yung aking loan amount. After this one, i-click lang natin tong withdraw. Withdraw agad-agad, diba? And then we need to enter our password here para daw ma-disburse na po tayo. And to my case po, nakalimutan ko na yung aking password dito kasi ang tagal ko na hindi nag-loan kasi dito. Well, don't worry naman, dito sa baba may nakalagay, if we forgot our password, magsisend na lang daw po sila ng OTP sa ating SMS. Click lang natin yung buy SMS dyan sa baba, magsisend sila dyan. And then after that, processing na yung aking loan dito, diba? Agad-agad yun. And then under review na daw po, and agad-agad naman po. As in talaga, na-receive ko po talaga real time po yung aking kinash loan dito na 1,000 pesos. Legit, yes, buo
po siyang matatanggap. After po ng cash loan ko po na ito, bumalik po ako sa dashboard. Di ba 6,000 yung offer ko kanina, nabawasan ng 1,000 kaya 5,000 pesos na lang. Ang maganda kay Cashola, di na-freeze yung ating credit limit dito kapag nag-cash loan tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede tayong mag-multiple loan dito as long as may credit limit. So just like this one po, if ever gusto kong i-loan yung 5,000 pesos again, no, so pwede po. I-click lang natin yung withdraw at same process pa din. So pwede siyang tingi-tingi dito. Di ba maganda yun? Kasi in times of need kasi, kung kinapos, at least meron tayong malalapitan. Kahit pa 1,000 lang, pwede na po. Kasi sa experience ko, hindi po nawawala yung offer po ni Cashola once po inoferan po tayo or in-increasean tayo. Kahit pa hindi natin siya ginagamit. Ganon po siya. Kaya maganda siya sa mga pang-emergency or petsa de peligro, no? Kasi buo po siyang matatanggap. Well, if ever po na gusto nyo siyang itry or wala kayong mga account po dito, no? Napakasimple lang po ng application dito. As usual po, we need to provide our mobile phone number lang din po. We need to fill up the basic information and then don't worry naman po sa job type or employment status. Kahit tayo student, unemployed, housewife, freelance, or employed individuals, walang problema yon. Nag-a-accept sila kasi wala naman po silang hinihinging kahit anong income proof po dito. Well, after po niyan, magpo-provide lang tayo ng 2 contact information, no, diba? Limited lang siya. Then after po nito is the facial recognition. Magsi-selfie lang po tayo dito. And then here po, magpo-provide din po tayo ng ating ID. Yan po yung mga IDs po na hinihingi po ni Cashola. Meron silang recommended ID type and meron din silang other ID types if ever. Actually, limited lang siya pero at least nandito naman yung ibang ID na meron tayo. After nyan, pipicturean natin and then ibibigay natin yung mga details of course. And then isasubmit po natin agad-agad. Magpa-processing na po agad-agad yun. Ganun lang po siya kadali guys kapag mga first time tayo or hindi pa tayo nakapag-apply dito. Well, si Cashola nga pala, nagpaputang siya ng up to 25,000 pesos sa mga first timer. But doesn't guaranteed po na maximum credit limit talaga yung ibibigay niya. Of course, subject for evaluation pa din. Expect nyo po kapag first timer kayo dito, magsisimula kayo sa mababa. Pwedeng 1,000, pwedeng 500. Tsagain nyo lang kasi sa experience ko nga, diba, the last time, 500 yung approved nila sa akin and then inutang ko nga agad-agad yun. And gladly naman, ang 500 pesos na yon naging 6,000 pesos agad-agad. Kaya sabi ko sa inyo, tsagain lang kasi okay naman talaga din to si Cashola in times of need. But lilinawin ko lang ha, hindi ko siya nire-recommend kung meron pang mas better po sa interest rate niya. Kasi aminin naman natin, mataas pa rin naman talaga yung interest rate niya. Kahit repeat borrower na ako dito, natataasan pa din naman ako dito. 22.7% for 1 month to pay, mataas naman talaga yun. Pero kung i-compare mo nga sa una kong cash loan dito na medyo mataas din yung interest rate, mas okay na siya ngayon. At kung i-compare mo si Cashola sa other loan na app, mas okay din naman to sa mga nada-download natin na pa 7 days to pay lang din ng mga instant loan apps na nagkalat ngayon dyan. Almost 50% ang 7 days to pay. Pero again nga po, maganda lang siya pang emergency kung wala nang mautangan, wala nang malalapitan kasi nga again, buo siyang matatanggap. Pero of course, pag-isipan yung mabuti, doon pa rin kayo sa medyo kaya nyo lang din bayaran ha. Well, nagbibigay lang naman ako sa inyo dito ng tamang update, tamang expectation para alam nyo na rin kung kumusta na ngayon itong si Cashola. Well, anyways, dahil napakadami na nag-try dito kay Cashola. Okay, comment down below naman po. Kumusta po yung experience nyo dito in the long run? Magkano na yung offer sa inyo ngayon? Magkano na yung interest rate? Kasi ito talaga, iba-iba tayo dito. So don't worry, mag-a-update naman po ako sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo. Click niyo po yung bell button para lahat po ng videos ko is ma-update ko kayo at ma-notified ko kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!